Napakasakit para kay Luna na nakabuntis ng iba ang kanyang asawa. Kasabay pa noon ay nakita niyang isang annulment paper sa ibabaw ng mesa nito. Kaya bago ito tuluyang iwan, ay pinirmahan niya na ang papel at umalis, dala-dala ang magiging anak nilang dalawa. Pero mukhang kinakailangan niyang buhaying mag-isa ang sanggol, na buong akala niya ay isa lamang, pero tatlo pala. Sa tulong ng pinsan ng dating asawa, nakaalis siya ng bansa. Ito ang nagtago sa kanya at tumulong sa kanya sa pagpapalaki sa mga bata. After years, they need to go back to the Philippines dahil may kailangang ayusin si Nico. Hindi naman siya nito pwedeng iwan sa ibang bansa at ang mga bata. But what if dahil sa isang pagmumol lang ay muling nagtagpo ang landas nilang dalawa ng asawa niyang si Calix. Siya kasama ang triplets, habang ito kasama ang isang batang babae na sa tingin niya ay anak ng lalaki sa babaeng nabuntis nito. Ano nga ba ang sikreto ng nakaraan na tanging ang mga tao lang na gusto silang paghiwalay ng nakakaalam? Buntis ako at si Calix ang ama. Kahit na nakaalis na si Felicity, tila ba tumatak na sa isip ni Luna ang iniwan nitong salita. Napahawak siya sa dibdib dahil sa sakit na naramdaman niya. Paano yung nagawa sa kanya ng asawa? Paano nito nagawang bumuntis ng ibang babae? Dahil ba naiinip na ito dahil wala pa rin silang anak? Kaya si Felicity na lang na ex-girlfriend nito? At ngayon pa talaga niya nalaman kung kailang sasabihin niya rin dapat kay Calix ang tungkol sa pagbubuntis niya. At magkakaanak na rin sila. Hindi niya alam kung bakit, pero sa study room ng asawa dinala si Luna ng kanyang mga paa. Matapos pumasok sa loob nun, sinarado niya ang pintuan. Sa labis na galit na nararamdaman, halos gusto niyang sirain ang lahat ng bagay doon, pero pinili niyang hindi gawin. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nakita ni Luna ang isang wedding picture nilang dalawa ni Calix na nasa isang malaking frame na nakadikit sa pader sa isang tabi. Napangiti na lang siya ng mapait. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa iyon ni Calix sa kanya. Gayong wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ito. Humakbang siya patungo sa may mesa nito. Doon niya nakita ang isang papel na nakapatong sa isang brown envelope. Dulot na rin ng kuryosidad, binasa niya ang nilalaman noon. Kung kanina ay para siyang sinaksak, ngayon naman ay sinagasaan ng truck dahil hindi siya pwedeng magkamali ng basa. Annulment ang nakasulat, kaya ba gusto na makipaghiwalay ng lalaki sa kanya dahil nakabuntis na ito ng iba? Ganun-ganun na lang yun. Sunod-sunod na patak ng luha ang nanggagaling sa mga mata ni Luna. Masakit para sa kanya ang lahat ng yun. Bakit siya kailangang ganunin? Nagmahal lang naman siya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng ballpen hanggang sa tuluyan ng may nag-udyok sa kanya na pirmahan ng annulment paper. Sana maging masaya ka kasama siya, Calix. Anya at tumayo na ni Lisa ng study room ng asawa. Nagmamadaling tinungo ang silid at inimpaking Luna ang kanyang mga gamit. Ayaw na maabutan pa siya ng asawa o kahit na sino man dahil hindi matutuloy ang pag-alis niya. Kaya nang matapos ay mabilis na siyang lumabas ng master's bedroom. Mabuti na nga lang at walang maid sa may living room kaya walang pipigil sa kanya. Ngunit pagbukas niya naman ng pinto ay isang hindi inaasahang tao ang bubungad. Where are you going? Takang tanong ng lalaki sa kanya. Hindi siya sumagot pero kilala niya naman ang lalaki. I need to go. Nasabi niya na lang na animoy hinang-hinana. Just come with me. Ihahatid kita kung saan ka man pupunta. At dahil may tiwala naman kay Nico na pinsan ng asawa, ay sumama si Luna sa lalaki. May nangyari ba? Patingin-tingin ito kay Luna at hindi makapag-focus sa pagmamaneho. May nabuntis na ibang babae ang pinsan mo at mas malala pa ex niya. 5 years later, di ko naman kasi kayo pwedeng iwan na lang dito and I think it's time na rin para makita ng mga bata kung saang bansa nagmula ang kanilang mami. Kasalukuyang nag-iimpake ng mga gamit si Luna habang si Nico nakaupo sa kama at siya ay kinakausap. He needs to fix something in the Philippines at gaya nga ng sabi nito, hindi naman po pwedeng basta na lamang silang iwanan, kaya isasama sila ng lalaki. She knows there's a possibility na magtagpo ang landas nilang dalawa doon ni Calix, pero it's been years at alam niyang pareho na silang nakamove on na dalawa. Lalo na ang lalaki na hindi pa nga sila naghihiwalay ay meron ng iba. I understand you, Nico.
All these years, ikaw ang tumulong sa amin ng mga bata. Kaya bakit hindi ka namin sasamahan, di ba? Anya sa lalaki na napangiti na lang. Tumayo ito't niyakap siya, kaya napatigil siya sa ginagawa niya. Mami! Napabitaw ang lalaki dahil sa sigaw na yun. Sa may bukana ng pintuan, nandoon ang triplets. Si Lincoln, Larkin at ang bunsong si Lane. Sabay-sabay na lumapit ang mga ito sa kanya at yumakap. Kakatapos lang turuan ng mga bata ng tutor na kinuha ni Nico para sa tatlo. Kahit kasi hindi naman anak ng lalaki ang tatlong bata, ay spoiled na spoiled ang mga ito kay Nico at parang mag-aama na ang turingan. Tito Nico, thank you po. Pumantay si Nico kay Lane at ngumiti sa bata. You're welcome, little one. Pinisilpan nito ang isang pisngi ng bata habang si Lincoln ay tahimik, samantala si Larkin ay nakatingin lang sa mga damit na kanyang iniimpake. Ma'am, where are we going? Tanong nito. Philippines. Si Nico ang sumagot kaya natuon dito ang atensyon ng mga bata. Di ba mainit po doon? Kuryosong tanong ni Lane. Mahina tuloy siyang natawa. Mahilig kasing magbasa ang mga ito. Oo, mainit doon, pero maraming mga beautiful places doon. Nagkatinginan ng triplets. Kanila Larkin at Lane ay mukhang ayos lang habang si Lincoln ay tahimik. Kaya niyaya na muna ni Luna ang anak na mag-usap muna sila sa labas ng anak habang ang dalawa nitong kakambal na iwan sa loob ng silid kasama si Nico. Is there something wrong, sweetie? Are we going to meet our father? Saglit siyang natigilan sa tanong ng bata. You already told us that Tito Nico is not our real father. Is he in the Philippines? Nabigla si Luna sa tanong ng anak niya. I don't know. Sagot niya sa mahinang boses pero sapat para marinig nito. Meron bang problema? Si Nico na kalalabas ng silid ay sumali na sa usapan. Wala. Anya at pilit nang umiti habang pinanonood ang panganin na si Lincoln na tinungo ang kwarto ng tatlo. Ito talaga ang nagmana sa ama at sa triplets ay ito ang gustong-gustong makilala ang ama. Thank you, Daddy. Pilit nang ngiti ang isinukli ni Calix sa bata. Si Mika ay anak ni Felicity, his ex-girlfriend. Simula noong kinasal siya noon kay Luna, pinutol niya ang lahat ng koneksyon niya sa babae. Not until bigla na lang nitong sinabi na nabuntis niya daw ito, kahit na wala namang nangyari sa kanila. Sinabi pa talaga nito iyon sa kanyang mga magulang. Kasabay noon ay ang pag-uwi niya sa bahay na wala na si Luna na kanyang asawa. Dicen que tenemos lo que nos merecemos. Somos los que cambiamos las reglas del juego. Los que... Si Luna na kanyang asawa. Ang malala pa, sa taas ng table niya, naroon ang isang annulment paper at may pirma iyon ng kanyang asawa. Then after that, hindi na sila nagkita pang muli dahil hindi na ito bumalik pa. Basta, magpagaling ka ha. Tumango naman ang bata. Kung hindi lang talaga siya naaawa sa bata, hindi siya tatayong ama nito. Pero nakiusap sa kanya ang mga magulang ni Felicity na kung pwede, umakto siya para humaba pa ang buhay ng apo ng mga ito at hindi agad mawala sa kanila. Opo, palagi po akong kakain ng gulay at prutas para lumakas po ako. Anito at ngumiti. Masaya sana kung ang anak nila ni Luna ang kanyang kausap sa mga oras na yun. Pero hindi man lang nagkaroon ng chance na magkaanak sila dahil bigla na lang umalis at nakipaghiwalay sa kanyang asawa sa hindi niya malamang dahilan. Palaging sinasabi sa kanya ni Felicity na baka may iba na daw itong lalaki, pero kailanman hindi siya naniwala. Mami! Napatingin siya sa babaeng pababa ng hagdanan. Si Felicity na napangiti na lang nang siya ay makita. Nandito pala ang daddy mo. Sabay tingin sa kanya. Napahagik-gik tuloy ang bata. I still have work kaya alis na rin ako. Paalam niya. Babalik ka po bukas, daddy ha? Nang tumango siya ay napangiti na lang ang bata. Naglakad na rin palabas si Calix, ngunit hinabol siya ni Felicity. What? Inis niyang tanong sa babae dahil hawak-hawak nito ang kamay niya na agad naman niyang binawi. Di ba pwedeng ako na lang? Ako na lang ulit? Emosyonal na tanong nito sa kanya pero tinignan lang niya ang babae. Matagal na tayong tapos, Felicity. Alam mo yan at kung hindi lang ako naawa sa bata hindi ko gagawin to. Tsaka niya ito tuluyang iniwan. Hindi na siya babalik, Calix. Rinig niya pang sigaw ni Felicity kahit nasa loob na siya ng sasakyan.
Kaya habang nasa loob ng sasakyan, napamura na lang siya. Kasi hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung paano siya nagawang iwan ng asawa. Oo, alam niyang naging busy siya noon dahil sa nagkaroon ng mga problema. Pero sapat na rason na ba yun para iwan siya nito? Masaya na sila, Luna. Kasal na sila at may anak na sila. Yun ang itinatak ni Luna sa kanyang isipan. Masaya na si Calix kasama si Felicity at ang anak ng dalawa. Kaya kung magtagpo man ang landas nilang dalawa ng lalaki, hindi na siya dapat magpaka-apekto. Mas maganda nga kung hindi na magtagpo pa ang landas nila. Are you okay? Sakay na sila ng eroplano. Nasa magkabilang tabi silang dalawa ni Nico habang ang triplets ay nasa gitna. Bakit naman magiging hindi? Anya't idinako ang tingin sa labas ng eroplano. Mahal mo pa ba siya? Hindi agad nakaimik si Luna at nanatili ang tingin niya sa labas ng eroplano. Matapos ang ilang segundo, tumingin siya kay Nico at sinagot ang tanong nito. Hindi na. Ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki sa naging sagot niya. Ang kamay niya ay hinawakan nito, ngunit agad naman niyang binawi. Sorry, nag-iwas na lamang siya ng tingin. Nang lumapag ang sinasakyan nilang eroplano ay tuwang-tuwa sina Larkin at Lane habang ang panganay na si Lincoln tahimik lamang at nagmamasid sa paligid. Are you expecting someone, little boy? Pabirong tanong ni Nico rito. My dad. Simpleng sagot ng bata. Mabuti na lang at hindi iyon narinig ng dalawa. Nang magkatinginan silang dalawa ni Nico, pilit na lamang siyang ngumiti. Sa labas ng airport ay may sumundo sa kanilang isang sasakyan. Excited na excited ang dalawa, samantalang ang panganay tahimik pa rin. Habang nasa biyahe nakatulog ang mga ito, kaya nakapag-usap silang dalawa ni Nico. Hindi ata ako gusto ni Lincoln. Idinaan nito iyon sa tawa. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Simula ng baby pa sila, ikaw na ang kasama namin kaya imposible. Daddy na nga ang turing nila sa'yo minsan. Anya pero hindi naman inaasahan ni Luna na madadako sa ibang usapan. Ikaw, anong tingin mo sa akin? Doon siya natahimik. Mabuti na lang talaga tumigil na ang sasakyan dahil nasa harapan na sila ng bahay ni Nico. At dahil hindi na nila kayang buhati ng triplets, ginising na nila ang mga ito. Tsaka sabay-sabay na pumasok sa loob ng bahay o masasabing mansyon ni Nico. It feels so good to be back. Nilingon siya nito at nilapitan. Ang triplets ay kasama na ng mga katulong. Hinawakan ni Nico ang dalawang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Gusto kita, Luna. Alam mo naman, di ba? Mga oras na yun, hindi niya alam kung paanong magre-react. Mabuti na lang talaga't umiyak si Lynn, kaya nagawa niyang iwan si Nico sa unang palapag. Anak niya. Gusto siya ni Nico, pero kaibigan lang ang tingin niya sa lalaki. At hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa lalaki nang hindi ito masasaktan. You're back! Bakit pa kayo bumalik? Nasa opisina ni Nico si Felicity. Mabuti na lang talaga at soundproof, kaya walang makakarinig ng usapan nila. May sikreto kasi ang dalawa na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kung kasal na kayong dalawa ni Calix, hindi ka dapat kinakabahan. Besides, we're not staying here for good. May inaayos lang ako. Tumayo ang lalaki at lumapit kay Felicity. Now tell me, kasal na ba kayong dalawa? Nakakatakot ang tono ng boses nito, kaya napalunok na lamang ang babae. Alam niya kasi kung paano mag-isip si Nico. At isang maling sagot niya lang, may kalalagyan siya sa lalaki. Yes, and everything is fine, Nico. Tumango ang lalaki at tinalikuran si Felicity. Now, Liv, may kamiting akong darating. Utos nito sa kausap na kaagad namang sumunod. Napangiti si Nico. Kung totoo ang sinasabi ni Felicity, wala nang pag-asa pang magkabalikan sina Calix at Luna. At sa kanya na si Luna. Dahil masyadong nakaka-stress kausap si Felicity, tinawag ng lalaki si Luna. Pero nakakailang ring na, wala pa ring sumasagot, kaya sa inis niya, ibinaba niya na ang tawag. Mamaya na lang siguro. Umupo ang lalaki sa swivel chair. Samantala sa mansyon ni Nico ay abala si Luna. Binibihisan kasi nito ang triplets. Gusto ng tatlo na mag-mall. Ayaw niya sanang pagbigyan, kaso ay minsan lang naman humiling sa kanya ang tatlo. Bukod pa doon, ayaw niyang malungkot ang mga bata. Just promise me one thing, okay? Sabay-sabay na humarap sa kanya ang tatlo.
Wag na wag kayong bibitaw kay Mami. O kaya kila Yaya, okay? Nagkatinginan ng magkakapatid tsaka tumango sa kanya. Napangiti na lamang si Luna. Dahil nakabihis na rin naman siya, tumungo na sila sa sasakyan at sumakay na doon. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Lincoln, gaya ng nakasanayan niya habang ang dalawa maingay at halatang excited. Nakatuon lang ang atensyon ng bata sa labas ng sasakyan. Too many people. Nang nasa mall na sila ay tsaka lamang ito umimik. Mahina tuloy siyang natawa. Malamang mall yun kaya maraming tao. Sa bagay, hindi nga pala gusto ng bata kapag masyadong madaming tao sa lugar na kinilalagyan ito. Careful anak. Anya sa bata ng muntik na itong madapa. Hindi kasi ito mahawakan ng Yaya dahil masyadong mabilis maglakad ang anak niya at halatang may gusto na agad na bilhin. Ilang store na din kasi ang kanilang nadaanan. Hanggang sa pumasok na sila sa isang toy store. Kanya-kanyang hanap ang triplets ng gusto nila. Nang bigla namang nag-ring ang cellphone niya na kanina ay naka-silent kaya wala siyang choice kundi ang sagutin na muna. Bantayan niyo muna sila. Anya sa dalawang Yaya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Magkakatabi naman ang tatlo kaya hindi mahihirapan sa pagbabantay ang mga Yaya. Hello? Anya habang nakatingin pa rin sa mga anak kahit na may nagbabantay sa mga ito. Kanina pa ako tumatawag pero hindi ka sumasagot. Baka sa boses nito ang pagtatampo. I'm sorry, naka-silent ang cellphone ko kanina. It's fine, I'm just joking. Mahina itong tumawa. Kamusta pala kayo dyan? Nakalimutan niya nga palang sabihin sa lalaki ang tungkol sa pagyayaya ng triplets. Akmang sasabihin niya na sana ang tungkol doon pero pagharap niya sa direksyon palabas ng store, dahil lalabas sana ay bumangga sa kung sino si Luna. Bumagsak ang cellphone niya at namatay. Imuko siya para kunin iyon pero naunahan siya ng lalaki na kabanggaan. Salamat. Nagkatitigan silang dalawa ng lalaki dahil parehong nakilala ang isa't isa. Luna? Hindi makapaniwala nitong sabi. Kaagad niya namang kinuha sa lalaki ang cellphone. Wala itong nakuhang sagot mula sa kanya. Daddy, kilala mo po siya? Napatingin siya sa batang kasama nito. Sa pagtawag pa lang ng daddy, ay alam niya na agad kung anong relasyon kay Calix ng bata. Tatakas na rin sana siya at papasunod din na lamang ang dalawang Yaya at triplets. Pero bigla na lang, Mami! Lumapit si Lynn sa kanya, dala ang isang Barbie. Look, Mami, it's so pretty like us. Pagbibida nito, ngunit hindi nakaligtas sa paningin niya ang tingin ni Calix sa bata. Sunod pang lumapit sina Lincoln at Larkin na may kanya-kanya ring laruan. Pakiramdam niya tuloy, hindi siya makahinga. Daddy, hindi po ako makahinga. Muling dumako ang tingin niya sa bata. Nakahawak na ito sa dibdib at halatang nahihirapang huminga. Hindi tuloy malaman ng lalaki ang gagawin, pero agad nitong binuhat ang bata. Matapos makaalis ni Calix, binayaran niya agad ang gusto mga laruan ng triplets. Tsaka sila dali-daling umalis na. Baka kasi bigla pang bumalik ang lalaki. Mami, sino po yung lalaki kanina? Tanong ni Lynn habang sinusuklayan ng Barbie. Habang ang dalawa pa nitong kakambal, abala din sa kanika nilang mga laruan. A stranger baby, hindi rin kilala ni Mami. Pagsisinungaling niya sa bata. Ayaw niya sana pero kailangan. Tumangulang ang bata at tinuon na ang atensyon sa Barbie. Kung kanina ay parang lalabas ang puso niya sa kanyang dibdib, ngayon naman ay kalmado na si Luna. Pero bakit ganun? Hindi niya maiwasang makaramdam ng kung ano at walang iba kundi galit. Galit para kay Calix dahil habang alagang-alaga sa lalaki ang anak nito kay Felicity. Ang triplets naman, hindi naranasan ng kalinga ng isang ama. Nang nasa sasakyan na sila, ay bigla na lang umukay ang bata. Gustong magmura ni Calix ngunit hindi pwede dahil bata pa rin ang kaharap niya. Pero kanina kaharap niya na si Luna. Ang asawa niya kaharap niya na. Pero dahil sa nangyari ay isinantabi niya na muna yun dahil sa awa sa bata. Hindi niya maiwasan na mapaisip. May mga anak na ito, pero sino? Sino ang ama? Kaya ba nagawa siya nitong iwan dahil doon? Daddy, may problema po ba? Kanina ay ito ang nagayang mag-mall dahil gusto daw ng bagong laruan. Nang mga oras na yun, nasa bahay na sila ng mami nito. I need to go. Paalam niya sa bata at tumayo na.
Babalik ka po, Daddy, ha? Kahit na hindi sigurado, tumango na lang siya sa bata para hindi na humaba pa ang usapan. Kulang na lang, paliparin niya ang kotse makarating lang agad sa mall na pinuntahan kanina. Ang toy store kanina kung saan niya nakita si Luna kasama ang 3 bata ang pinuntahan ni Calix. Ngunit wala na. Wala na doon ang babae at wala na rin ang 3 bata. Napamura na lang tuloy siya kaya napatingin sa kanya ang mga tao doon. May mga bata pang ang natakot at napayakap na lamang sa kanilang mga magulang. Dali-dali tuloy siyang umalis. Dinala siya ng mga paa sa CCTV room ng mall. Sir, bawal po kayo dito. Wika ng lalaki pero mabilis ding tumabi dahil sa takot sa kanya. Marunong naman siya pagdating doon kaya agad niyang hinanap ang kuha kanina ni Luna at ng 3 bata. Hindi siya nahirapan. Sir, bawal po talaga kayo dito. Muli ay sabi ng lalaki kaya tumayo na siya. Ngunit kinuha niya ang kopya ng CCTV na nagawang ibigay sa kanya ng lalaking nandoon dahil sa ginawa niyang pananakot. Samantala si Felicity ay kauuwi lamang. Ang daddy mo, pinuntahan ka na ba dito? Tanong nito sa bata. Yes, Mommy. Mabilis na sagot ni Mika. Nasaan na siya? Umupo sa sofa at nagbuklat ng magazine. Umalis na po siya, nagmamadali po. Babalik po siguro siya sa mall dahil dun sa babae. Natigil si Felicity sa ginagawa at itinuon ng atensyon sa bata. What did you say? Sinong babae? Yung babae po kanina sa mall, tinawag po siya ni Daddy na Luna. Nagulat na lang ang bata nang biglang ibinagsak ng ina ang magazine sa ibabaw ng mesa. Bakit po, Mami? Natatakot na tanong sa ina. Saglit na may hinanap si Felicity sa cellphone at nang makita ang larawan doon ni Luna, ipinakita iyon sa bata. Siya ba? Siya ba yung babae? Opo, Mami. Bakit po? Natatakot pa rin na tanong sa ina. Hindi na sinagot pa ni Felicity ang tanong ng bata at kahit nakararating pa lang, umalis din agad. Naiwan tuloy ang batang si Mika na punong-puno ng pagtataka sa nangyayari. Habang sa mansyon ni Nico ay hindi inaasahan ni Luna na naghihintay na pala sa kanila ang lalaki. Medyo natagalan kasi sila dahil traffic. What happened? Lumapit ito sa kanya. Bakit nawala ka bigla kanina? Sunod na tanong nito pero wala pa rin siyang naibigay na sagot dahil nakatingin lang siya sa mga anak niya. Napatingin na lang din si Nico sa triplets. Nakita niya kami. Anya habang hindi makatingin sa lalaki. Sino? Medyo naguguluhan ito kaya hindi agad natukoy kung sino ang kanyang sinasabi. Si Calix. What the F? Nagpalakad-lakad at hindi malaman ang gagawin. Mabuti na lang at umakyat na ang triplets dahil kung hindi, maririnig pa ng 3 bata. Gusto kasi nila na mag-mall kaya pinagbigyan ko na. Hindi ko naman inaasahan na... You can just tell me at ako na lang ang bibili para sa kanila. Sumigaw na ito kaya napapikit siya dahil hindi inaasahan. Ngayon niya lamang nakita si Nico na magalit ng ganoon. Huwag mo kong sigawan. Balik niyang sigaw dito. Hindi ko naman alam na magkikita kaming dalawa doon. Balik niyang sigaw dito. Hindi ko naman alam na magkikita kaming dalawa doon. Isa pa kasama niyang anak nila ni Felicity. At hindi rin kami nakapag-usap. Anya at nilagpasan si Nico. Ngunit hinabol siya nito at iniharap dito. Hey, I'm sorry. Natatakot lang ako na baka bumalik ka sa kanya. Bumalik ka sa taong sinaktan ka lang. Sinubukan nitong haplusin ang kanyang pisngi, ngunit lumayo si Luna. Napabuntong hininga na lamang tuloy ang lalaki. Hindi ako tanga para gawin yon, Nico. Anya tuluyan ang iniwan si Nico sa unang palapag ng mansyon. Hindi na tuloy nito narinig ang muling pagmumura ni Nico. Ngayong nagkita na si Luna at Calix ay posibleng magkabalikan ng dalawa. Lalo na kapag nalaman nila ang mga ginawa nila ni Felicity. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi na magkabalikan pa ang mga ito. Kinabukasan ay hindi pa rin pinapansin ni Luna si Nico. Hindi porke ito ang tumulong sa kanya. May karapatan na rin ang lalaki na sigaw-sigawan siya. Hindi naman na tama yun. Luna, I'm sorry. Abala siya sa paghahanda sa mesa nang ito ay lumapit. Inilapag niya ang pinggan sa mesa at hinarap ang lalaki. Hindi ko lang kasi nagustuhan ang pagsigaw mo sa akin. Hindi rin ako tanga para saktan na naman ang sarili ko. Anya at bumalik sa ginagawa. Natakot lang ako na baka iwan niyo na lang ako basta dahil sa kanya. Hindi na lang siya umimik at kumain na lamang.
Tulog pa kasi ang triplets. Sumabay sa kanya si Nico, ngunit hindi na sila nagpansinan. Matapos kumain ng almusal, umalis na rin ang lalaki dahil may trabaho pa ito, habang siya naiwan sa mansyon kasama ang triplets. Pero aaminin niya, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip si Calix. Pero bakit niya nga ba ito iniisip kung ito nga ay hindi na sila iniisip? Samantala sa kumpanya ng mga Davidson, si Calix ay hindi makapag-focus sa pagtatrabaho. Si Luna at ang 3 bata pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya natuloy napansin pa ang pagdating ng kanyang ama. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo papakasalan si Felicity, kahit para na lang kay Mika. Natigil si Calix sa pag-iisip at natuon ang atensyon sa kanyang ama. Bakit ko siya pakakasalan? Alam niyo rin naman na hindi ko anak ang bata. Inis niyang sagot at tumayo na. Matagal ka nang iniwan ni Luna. Hindi nga natin alam kung bakit nagawa yun ng asawa mo sa iyo. Kahit ibinigay mo na ang lahat sa kanya. Paano kung may iba na siya? Nabuntis na ng iba. Ikaw ganyan ka na lang? Naghihintay pa rin sa kanya? Oo, Dad. Mabilis niyang sagot. Napahilot tuloy sa sentido ang Ginoo. Hanggat hindi kami nagkakausap na dalawa, hindi magiging malinaw ang lahat. Nilagpasan niya ang ama at tuluyang iniwan sa loob ng opisina. Pero sumunod ito. Birthday ng Tito Jaime mo. You should go there. Hindi niya na ito nilingon at nagtuloy sa elevator. Habang nasa loob ng elevator, ay ilang mura ang kanyang pinakawalan. Paano niya ulit makikita si Luna? Paano masasagot ang mga tanong sa kanyang isipan? Hindi mo pa sinasabi sa amin kung saan ka tumutuloy. Nakapokus lang si Nico sa ginagawa pero ang mami nito ay puro salita. Sa ilang taon ay wala kang ibang ginawa kundi magtrabaho sa ibang bansa. Kahit na may sarili naman tayong kumpanya. And now you're working here sa kaibigan ng daddy mo? You know what's the reason, Mom? Tumayo ito at nagpalakad-lakad. Hanggang ngayon ba naman? Sa paglayo mo ng ilang taon, hindi mo pa rin ba'y nakakalimutan? How can I? Nakalimutan niyang ina ang kausap dahil napasigaw siya. Hindi na nakontrol pa ni Nico ang kanyang nararamdaman. Kung ginawa ko naman ang lahat pero hindi pa rin sa akin napunta. Son, si Calix ang pinili ng lolo mo at wala na tayong magagawa doon. Kami ng daddy mo ay buong puso naming tinanggap kaya sana'y ganun ka rin. Pero umiling si Nico. Hindi ko matatanggap, Ma'am, dahil para sa akin, mas deserve ko yun. Napabuntong hininga na lang tuloy ang ginang. Mabilis na tinapos ni Nico ang mga ginagawa at umalis na sa trabaho. Pag-uwi ka agad niyang hinanap si Luna. Madali naman niya itong nakita sa kwarto ng mga bata. Pinapanood ang triplets na naglalaro. Nandyan ka na pala. Medyo nagulat pa ito nang makita siya. It's Dad's birthday party tomorrow at gusto ko na nandun tayo. Sigurado ka? Medyo nag-aalangan na tanong. Yes, I am. Don't worry. Sinabi na sa akin na hindi pupunta si Calix. Pagsisinungaling niya sa babae para lang ito ay sumama. Oo, ayaw niyang magkita pa ang dalawa. Pero napag-isip-isip niya na siguro mas maganda na yun para masaktan ang kanyang pinsan. At maipamukha dito na nakuha man ito ang bagay na gustong-gusto niya, nakuha niya naman ang pinaka-importante dito. Sige, simpleng sagot pero napangiti siya. Tignan na lang niya kung anong magiging reaksyon ng kanyang pinsan sa sandaling malaman nito kung sino ang nagtago sa asawa nito. Nang bigla niyang maalala si Felicity. Maaari ulit siyang matulungan ng babae at alam niya yun. Who's this? Inis pang sagot sa kanyang tawag. It's me. Ganti niya naman. Mabuti naman at napatawag ka. Ano nang gagawin natin ngayon? Nagkita na ang dalawa. Sa boses pa lang, halata nang hindi nito malaman ang gagawin. Then, let's make them realize something. Napangisi siya dahil sa naisip. Like what? Na hindi talaga sila para sa isa't isa. Sabay tawa at pinatay ang tawag. Kahit na matagal nang wala ang asawa, ay sa bahay pa rin nila ni Luna nakatira si Calix. Kapag uuwi siya, doon pa rin umuwi. At kung kailangan ng pahinga, doon pa rin natutulog. Nawala na ang mga dating maid at mga bago nang nagtatrabaho. Pero hindi pa rin nawala ang pag-asa niya na maaayos pa ang lahat kahit umalis ang asawa niya. At nag-iwan ito ng isang annulment paper sa ibabaw ng kanyang mesa. Today is his Tito Jaime's birthday. Gusto niya sanang pumunta pero biglang sumagi sa isip niya si Nico.
Oo, ilang taon na simula nang umalis ang pinsan niya, kasabay ng pagkawala ng kanyang asawa. Pero paano kung bigla itong umuwi, diba? At doon pa sila magpang-abot? Ayaw niya naman sirain ang birthday party na yun. Paalis na sana siya para puntahan ng mami niya at sabihin na sila na lang ang pumunta nang biglang may dumating. Manang? Ito ang dati niyang mayordoma noong kasama niya pang asawang si Luna. Kaso'y bigla na lang ding nag-resign at ngayon ay nagpakita sa kanya. Sir, halos hindi pa nga nito masabi ang salitang yun, pero pinapasok niya ang matanda. Samantala si Luna, abala sa paghahanap ng damit na isusuot para sa party. Sabi kasi ni Nico, kahit ano naman daw. Mami, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ni Lane. Naibaba niya tuloy ang dress na hawak at nilapitan ng anak. Dito lang kayo nila kuya ha? We're just attending something ni Tito Nico. Bawal kasi ang bata doon. Paliwanag niya sa bata. Medyo nalungkot pero walang choice kundi ang pumayag na lamang. Nang dumako ang tingin niya sa anak na si Lincoln, seryoso na naman ang mukha nito. So, bago niya pa matuloy ang sasabihin, tumakbo na ang bata palabas ng silid. Napabuntong hininga na lamang tuloy si Luna. Marahil ay nagtatampo sa kanyang anak, pero mamaya na lang niya siguro susuyuin. Kinagabihan ay umalis na nga si Luna kasama si Nico. Nangako ang tatlo na magpapakabait ang mga ito sa kanilang yaya. Habang wala siya kaya napanatag naman si Luna. Pero hindi niya maiwasan ang kabahan at parang gusto na lamang ang umatras. I'm here. Napatingin siya kay Nico na hinawakan ng kamay niya na mabilis niya namang binawi at nag-iwas ng tingin. Pagdating nila sa birthday party ng daddy nito ay hindi naman ganoon kadami ang mga tao, parang mga kamag-anak, pero ang mabilis na nakakuha ng atensyon niya ay si Calix na kasama si Felicity at ang anak ng dalawa. I'm glad you... Nang mapatitig sa kanya ay hindi agad nakapagsalita ang mami ni Nico. Siguradong nakilala siya nito. Paanong hindi kung siya ang dating asawa ng pamangkin? My son is here. Lahat ng atensyon ay nadako sa kanila. Maging ang kanila Calix na gulat pa nang makita siya, pati na rin si Felicity. Nico, may... Gaya ng asawa, nagulat rin ang Ginoo nang siya ay makilala. Bakit mo kasama ang dating asawa ng pinsan mo? Tanong ng Ginoo, kasabay noon ang paglapit ni Calix at paghawak sa kanya. Ano ba? Pagpupumiglas na dito? All this time, ikaw pala. Galit na sabi sa pinsan pero tumawa lang si Nico. Tama lang na iniwan kanya Calix dahil manluloko ka. Nagawa mong bumuntis ng iba habang kasal kayong dalawa. Napapailing na lang ang mga tao at hindi makapaniwala sa napapanood at naririnig nila ng mga oras na iyon. Hindi ko nabuntis si Felicity. Hindi ako ang ama ng bata. Paliwanag nito. Ngunit hindi nakinig si Luna at tumakbo na lang paalis doon na agad namang sinundan ni Nico. Calix. Hinawakan ni Felicity si Calix pero tinabig lang nito ang kamay ng babae. Dali-daling tumakbo si Calix palabas pero hindi niya nagawa pang habulin sila Luna dahil paglabas niya wala na ang mga ito. It's my fault. Dapat hindi na kita isinama. Habang nasa loob ng sasakyan, inaalo-alo ni Nico si Luna. Bumalik yung sakit. Yung sakit nung nalaman ko na nakabuntis pala siya ng iba. Ang saya-saya nila. Sobrang saya nila pero ako, kami ng mga anak niya. Gamit ang likod ng palad, tinuyo niya ang luhang pumapatak mula sa mga mata ng babae. Bumalik na lang tayo sa ibang bansa. Sa sinabing iyon ni Luna, napangiti na lamang si Nico. Yun lang naman ang gusto niya. Ang marinig yun mismo sa labi ng babae. That's not true, Calix. Panay ang pag-iling ng babae habang kaharap niya. Ginawa mo yun, di ba? Kaya siya umalis. Ang tanga ko dahil hindi ko agad nalaman. Sinabi mo sa kanya na nabuntis kita. Yung annulment paper. Ikaw din bang naglagay? Kulang na nga lang sa kalinito ang babae sa sobrang galit. Hindi ako. Sino? May inutusan siyang isa sa mga maid pero hindi si Manang. Believe me, Calix. I just love you so much kaya ako nagawa yun. Nang iba to ang isa sa mga vase sa bahay nito, napapikit na lang ang babae dahil sa takot. Mahal, sinira niyo kami ng asawa ko. Nasira kaming dalawa ni Luna dahil sa inyong dalawa ni Nico. Pinlano niyo pala ang lahat.
Palakad-lakad at hindi makapaniwala sa mga nalaman kay Manang kaninang umaga lamang. Sa party pa nga lang, gusto niya nang awayin si Felicity pero pinigilan niya ang sarili dahil sa anak nitong kasama at ayaw niyang masira ang birthday party ng kanyang tito. Pero biglang dumating si Nico kasama si Luna at siya ang pinagmukhang masama ng magaling niyang pinsan sa mga mata ng tao at sa kanyang asawa. Nasaan sila ngayon? Hindi ko alam. Wala siyang sinasabi sa akin. Napamura na lamang si Calix sa naging sagot ng babae. If you truly love me, prove it. Seryoso at may otoridad nitong sabi. Anong gagawin ko? Natatakot na nitong tanong. Call him at tanungin mo sa kanya kung saan sila nakatira. Utos niya sa babae na kaagad namang sumunod. Samantala sila Nico at Luna ay nakauwi na. Si Luna ay nagtungo agad sa ikalawang palapag habang si Nico naiwan sa ibaba. Nang makita nitong tumatawag si Felicity, kaagad na sinagot ang tawag ng babae. Nice work. Mabuti naman at katulad ka pa rin ng dati na palasunod. May ngiti sa labi nitong sabi. Saan ka nakatira ngayon? Napakunot ang noo niya sa tanong ng babae. Bakit nito gustong malaman? I just want to know. For a visit. Sasabihin ko lang kay Luna na wag na kaming guguluhin ni Calix. You know, para mas lumala ang galit niya sa asawa niya. Napangiti si Nico sa ideyang iyon ng babae kaya agad niyang sinabi ang address. Walang kaalam-alam na naririnig ng pinsan ng usapan. Pupunta ka doon? Hindi na sinagot pa ni Calix ang tanong ni Felicity at basta na lamang itong iniwan. Kinabukasan ay sabay-sabay na nag-breakfast si Luna, Nico at ang triplets. Pero tahimik lamang ang 5. Babalik na tayo sa States. Si Nico ang nagsimula ng usapan. Napatigil tuloy sa pagkain si Lincoln habang ang dalawa nitong kapatid ay tuloy lamang. Ayaw mo ba, little man? Mahinang tanong sa bata na hindi sinagot ang tanong ni Nico. Pero bigla na lang umalis sa hapag si Lincoln. Si Luna naman kaagad na sinundan ng anak at ito'y kinausap. That's bad, anak. Tito Nico is asking you, so you should answer him. Pinagsabihan ng anak pero nakipagtitigan lamang ito sa ina. I want to talk to my dad. Seryosong sabi ng bata. He's happy na with his family. Anya para matigil ng anak sa kakabanggit nito sa ama. Ngunit hindi naniwala si Lincoln. I know he's not. Gusto ko siya lang ang daddy namin na Tito Nico. Tsaka siya nito tinalikuran. Nahilot na lang ni Luna ang kanyang sentido. Talagang gusto nitong makilala ang ama. Upang hindi na lumaki pa ang usapan, hindi na ipinaalam pa ni Luna ang naging usapan nila ni Lincoln kay Nico. Hinintay na muna ni Calix na umalis ang sasakyan ni Nico bago ito lumabas ng kanyang sasakyan at nag-doorbell. Nakailang doorbell pa nga ito bago may lumabas. Sino po sila? Tanong ng isang maid sa kanya. I'm Nico's friend. Ngumiti ang mayordoma at kaagad siyang pinapasok sa loob ng malaking bahay. Ma'am, may bisita po kayo sa baba. Nagbibihis si Luna nang kumatok ang katulong. Agad niya tuloy tinapos ang ginagawa. Ang ipinagtataka niya lang ay kung sino ang pwedeng maging bisita. Nang nasa may hagdanan na, ay ganun na lamang ang gulat ni Luna nang makilala ang sinasabing bisita. Pero huli na para umatras dahil nakita na siya ni Calix. Luna! Sigaw nito na hindi na siya hinintay pang makalapit dito dahil ito na ang lumapit sa kanya at yumakap. Bakit niyo po niyayakap ang mami namin? Pinakawalan lang siya ng lalaki sa yakap nito dahil sa tanong na yun. Ang bunso sa triplets na si Lane ay nasa may baba at pinagmamasdan sila. Kaya sa inis niya ay agad niyang itinulak si Calix at pinuntahan ng anak niya. Who are you, mister? Mataray na tanong ng bata. He's our dad. Pero ang Kuya Lincoln mismo nito ang sumagot sa tanong na yun. Kitang-kita niya ang tingin ni Calix sa mga anak nila. Lalo na kay Lincoln na kamukhang kamukha nito at halos photocopy na ng ama. At nang idako nito ang tingin sa kanya, nag-iwas siya ng tingin. Hindi makapaniwala si Calix na may mga anak sila ni Luna. Nung una kasi nilang pagkikita, hindi niya napansin ang pagkakahawig ng mga bata sa kanya. Pero ngayon pansin niya. At dahil sa paninira at maling akala, kaya hindi niya nakasama ang mag-iina niya ng ilang taon. Pero if we have our real daddy, paano na si Tito Nico? Nalulungkot na tanong ni Lane.
Umakyat na muna kayo ng mga kuya mo, sweetie. I'll just talk to this man. Ani Luna na parang hindi siya kilala. Akmang susunod na sa ina si Lynn pero napigilan ito ng panganay na kapatid. Sasama na tayo kay Dad. Sabi pa nito kaya napangiti na lang siya habang si Luna inis sa nangyayari. At sa nakikita niya, napaniwala na talaga ito ni Nico sa lahat ng kasinungalingan nito. Pero mamaya na ang paliwanagan, baka maabutan pa sila ng kanyang pinsan. Let's go. Aya niya sa mga bata. Si Larkin na kagagaling lang sa may kusina ang kaagad na sumunod pagkatapos sabihin ni Lincoln na siya ang daddy ng mga ito. Habang si Luna, walang balak na umalis. Kaya matapos ilagay sa sasakyan ng mga anak, binuhat niya na ang babae. Saan mo ba kami dadalhin? Galit na galit ito at pilit na binubuksan ang pinto ng kotse para bumaba. Ngunit kahit anong pilit ay hindi mabuksan dahil nailak niya iyon. Pwede bang makinig ka muna sa akin? Ibaba mo kami. Tanging tugon ng asawa sa kanya, kaya naisip niyang mamaya na lang siguro. Let's go kids. Pagkasabi niya noon, bumaba agad ang tatlo pero si Luna, nanatiling nakaupo kaya napilitan siyang buhatin na naman ng babae. Pinauna na rin niya ang triplets sa loob ng bahay, kaya silang dalawa na lang ng asawa ang naiwan. At dito mo pa kami dinala sa bahay na to ha? Natatawang tanong na medyo kinainis niya, dahil ang tinutukoy lang naman ng asawa ay ang kanilang bahay. Bakit ba ayaw mo kong pakinggan? Ganyan na ba nabilog ng pinsan ko ang utak mo? Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob sa kanya ni Luna, hanggang sa nasundan pa iyon, pero hindi niya pinatulan ng asawa. Hinayaan lang kung iyon na makakapagpasaya dito. Ngunit nang matapos ito ay doon na nagpaliwanag si Calix. Hindi ko anak ang batang kasama ko sa mall dahil hindi ako nakabuntis kay Felicity. Wala akong kahit na sinong babae na nabuntis. Hindi kita magagawang lokohin. It was all planned. Plano ni Nico at Felicity ang lahat para paghiwalayin tayong dalawat nagawa nila. Nakuha ka ni Nico mula sa akin. At ang sakit lang pala na imbis na paniwalaan mo ko, mas pinili mong manatili sa pinsan ko. Sa sinabi niyang iyon, natigilan ng babae. Let's go inside. Hinihintay na tayo ng mga anak natin. At nauna na siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ng mga sinabi niya, ay utu-utu na lang nito kapag bumalik pa rin ito kay Nico. Hindi makapaniwala si Luna sa nalaman. So all this time, planado pala ang lahat. Hindi nakabuntis ng ibang babae ang asawa niya at hindi siya nito niloko. Sadyang may dalawang tao lang na niloko na ginawa ang lahat para paghiwalayin sila. Daddy, bakit po si Tito Nico kasama namin lagi? Natigil sa paglalaro ang apat dahil sa tanong ni Lynn. Pilit ng ngiti ang isinukli ni Calix. Parang hindi pa nga rin alam kung paano ipapaliwanag. May nangyari kasi anak. It's a long story. And you're too young to understand. Pero ang importante ngayon magkakasama na tayo. Napangiti ang tatlo sa naging tugon ng ama. Lalo na si Lincoln. Tsaka sabay-sabay na niyakap ang kanilang daddy. Siya na nanonood sa mga ito ay hindi maiwasan na matouch sa nakikita. Dahil lang sa dalawang tao, umabot sila sa ganoon. Hindi nakasama ng triplets ang tunay nilang ama. At siya ay nagalit sa asawa sa walang katotohanan na dahilan. Bago pa siya maiyak, nagtungo na siya sa kusina at doon tumulong sa pagluluto. Natutulog na sila sa itaas. Muntik pa niyang mabitawan ng kutsilyo dahil sa biglaang pagsulpot ng asawa. Wala siyang masabi, hindi niya rin alam ang sasabihin. Sisimulan niya ba ang paghingi ng tawad sa ginawa niyang pangiiwan dito? At dahil ayaw niyang magsalita, ay si Calix na lang ang nagkwento sa naging buhay nito. That child. May sakit siya kaya napilitan ako umakto bilang ama ng bata. Nakiusap kasi sa akin ng magulang ni Felicity dahil gusto nilang humaba pa ang buhay ng apo nila. Pero ang ama ng bata hindi ko kilala. Hindi na rin sinabi pa ni Felicity. All these years, ang tanging tanong sa isip ko'y bakit mo ko nagawang iwanan. May annulment paper na may pirma mo. Yun pala dahil sa pinsan ko at sa ex ko na nagsabuhatan. Idinaan ito sa tawa. It's ironic na nagawa kong bigyan ng kalinga ang anak ng iba. Pero sarili kong mga anak hindi ko man lang naalagaan. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Namumula rin iyon na parang maiiyak na.
Nagawa ko makuha ang pagiging CEO ng kumpanya ng lolo ko. Pero ikaw naman ang nawala sa akin. Yun ang gustong gusto ni Nico kaya kanya siguro kinuha sa akin. Kayo na mga anak natin. Muli itong tumawa. Siya ay nasasaktan para sa asawa. Kung nakapag-usap lang agad sila. Nung nakita kita nakasama ang pinsan ko, inisip ko agad na baka siya ang pinalit mo sa akin, kaya sabay kayong nawala. Tinulungan niya ako sa pagpapalaki sa mga bata pero never na naging kami Calix. Paliwanag niya rito. Akala niya'y matutuwa ang asawa, pero tinuloy nito ang pagsasalita. Buti na lang hindi kasi kung oo, baka hindi ko kayanin. Kasi nakasama niya na nga kayo tapos nakuha niya pa yung loob mo't minahal siya. Sobrang lugi ko naman nun. Sinubukan niyang punasan ang mga luha nito, pero lumayo si Calix kaya medyo nasaktan siya. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, I can bring Felicity or Manang here para ipaliwanag sa iyo ang naging plano ni Nico. Pagkatapos, tinalikuran na siya nito. Medyo masakit para sa kanya, pero kasalanan niya rin naman dahil hindi niya agad ito pinakinggan. Mabuti na pala't nalaman niya agad ang tungkol doon bago pa sila magtungo ni Nico sa ibang bansa kasama ang triplets. Samantala si Nico, panay ang tawag kay Luna, ngunit walang sumasagot sa kanya. Kaya sa inis ng lalaki, naibato nito ang cellphone. Nahati tuloy yun sa dalawa nang bumagsak. Kahit na hindi pa siya tapos, umalis na siya agad sa opisina at umuwi na. Pero sa kanyang pag-uwi, wala siyang Luna o triplets na nadatnan. Nasaan sila? Galit na tanong nito sa mga katulong. May pumunta pong lalaki kanina. Sabi po kaibigan nyo at pinapasundo nyo daw po sila, ma'am. Mga tanga! Sa galit ay nasigawan niya ang mga ito. Nayuko tuloy ang tatlong katulong. Bakit nyo hinayaan? Sorry po talaga, sir. Si Felicity ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Dali-daling lumabas ng bahay at tinungo ang sasakyan. Pinuntahan ng babae na nasisigurado niyang tinraidor siya. Felicity! Sigaw niya nang makarating sa bahay ng babae. Pero hindi si Felicity ang nadatnan ni Nico, kundi isang batang babae na natakot nang siya ay makita. Sino po kayo? Bakit niyo po hinahanap ang mami ko? At hindi alam ni Nico ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kung ano sa bata. Help me please, Calix, I need your help. Humahangos ito at hindi malaman ang gagawin. Ibang-iba kumpara sa Felicity na nakaharap niya noon na proud na nabuntis daw ito ni Calix. Ngunit wala naman palang katotohanan. Bakit naman kita tutulungan pagkatapos ng ginawa mo? Walang emosyon na tanong ng asawa niya sa babae. Sunod-sunod na luha ang nagmula sa mga mata ni Felicity. Si Nico, kinuha niya ang anak ko, kinuha niya si Mika. Muli itong napaiyak. Tinignan niya si Calix. Wala pa ring emosyon na mukha nito habang nakatingin sa babae. Marahil ay nilamon na ng galit dahil kagalit-galit naman talaga ang ginawa nito at ni Nico. Malis ka na, wala kang mapapala sa akin. Itinaboy nito ang babae, kaya lumuhod na si Felicity sa harap ng kanyang asawa. Maawa ka sa akin, Calix. Alam kong masama ko, pero hindi dapat ang anak ko ang dapat na magbayad sa lahat ng kasalanan kong yun. Maawa ka sa bata. Sinubukan pa nito na hawakan ng lalaki, pero lumayo ang kanyang asawa. At dahil walang imik si Calix, ay sa kanya na nito ibinaling ang atensyon. Sa mga oras na yun, hindi na rin alam ni Luna kung paano kakausapin at pakikitunguhan ng babae pagkatapos ng ginawa nito. Please, Luna, convince him. Gagawin ko lahat. Magpapaalipin ako sa inyo. Iligtas lang ng asawa mo ang anak ko. Siya ang kailangan ni Nico. Panay pa rin ang iyak at animoy mababaliw na dahil hindi malaman kung anong klaseng pagmamakaawa ang gagawin. What happened? Doon nabuhayan ng babae at nagkaroon ito ng pag-asa. Nagsimulang magkwento si Felicity. Basta daw pag-uwi nito ay wala na ang bata at ang sabi daw ng maid ay isang lalaki daw ang tumangay. Wala na ring pwede pang gumawa noon kundi si Nico dahil sa pagtulong kay Calix na makuha daw siya. Maaring yun ang naging kapalit. Nang umalis si Calix ay silang dalawa na lang ni Felicity ang naiwan. I'm so sorry sa ginawa ko noon. Sana hindi pa huli ang lahat para mapatawad mo ko. Hindi siya umimik at nakinig lang sa babae. Kahit noong nawala kay hindi nawala ang pagmamahal niya sa'yo at hindi ko muling nakuha ang puso't pagmamahal niya. Pagkukwento nito sa kanya. Let's go.
Pero biglang bumalik si Calix. Nilingon muna siya ng babae bago ito tuluyang sumama sa kanyang asawa. Hiling niya na lang na sana maging ligtas ang lakad nito kasama ang kanyang asawa. Mom, where's Dad? Si Lincoln nakagigising lamang. Nakipaglaro kasi sa daddy nila at napagod. Ang dalawang ay tulog pa at ito pa lang ang gising. Umalis lang saglit. Hindi niya na sinabi pa sa bata kung sino ang kasama ng daddy nito. Babalik siya, anak. Dagdag niya pa para hindi mag-overthink ang bata. Napangiti naman ito. Samantala si Nico, rinding-rindi na sa bata na kanina pa iyak ng iyak. Pero si Calix, hindi pa rin dumarating. Ang swerte ng lalaking yun, siguradong sa mga oras na yun ay alam na ni Luna ang totoo at nagkaayos na rin ang dalawa. Kaya ngayon pag dumating ang lalaki, papatayin niya ito. Nico, at dumating na nga kasama si Felicity. Maganda ka talaga kausap, Felicity. Biruin mo yun na dala mo siya dito. Malakas itong tumawa. Hayop ka, sinira mo kami ng asawa ko. Tinawanan lang ni Nico ang sinabi ng galit na pinsan at nagawa pa ngang magbiro. Ang swerte mo naman kung nasa iyo ng kumpanya. Tapos napakaganda pa ng asawa. Kaya ayun kinuha ko't itinago. Kaya habang inaalagaan mo ang anak ng iba, ay ako ang nag-aalaga sa mag-iina mo. Akmang mumurahin ulit sana siya ni Calix pero mabilis na nilapitan ni Nico ang batang si Mika at tinutukan ito ng baril sa ulo. Sige, isang mura mo pa. Isang mura mo pa at sabog ang ulo ng batang to. Pananakot nito kay Calix na tumahimik. Tawang-tawa tuloy si Nico na kulang na lang sumakit ang tiyan. Anak lang ito ni Felicity. Hindi isa sa triplets na anak niyo ni Luna. Kaya bakit ka naaawa? Hinawakan ng panga ng bata sa madiin na paraan kaya mas lalo itong napaiyak. Habang si Felicity ay awang-awa na rito. Pakawalan mo ang bata, Nico. Utos sa pinsan pero tumawa lang si Nico. Ibibigay mo ba sa akin si Luna at ang kumpanya kapag ginawa ko? Nang hindi sumagot si Calix, ay kinasana nito ang baril. Wala pala akong mapapala sa inyo eh. Eh di papatayin ko na lang tong batang to. Nang biglang sumigaw si Felicity. Anak mo siya, Nico. Anak mo ang bata. Huwag mong patayin ang anak natin. Kasabay ng sigaw ni Felicity ang paglabas ng mga pulis sa kanilang pinagtataguan. Hindi sumunod ang babae sa usapan nila ni Nico na hindi siya magsusumbong sa pulis at dadalhin ng si Calix. Panahon na rin siguro para matapos na ang kasamaan nito at piliin niya ang tamang landas. Habang pinoposasan ng mga pulis si Nico at ang mga tauhan nito, yakap-yakap naman ni Felicity ang anak niya. Totoo po ba, Mami? Siya po ang totoo kong daddy? Naiiyak na tumango ang babae bilang tugon sa tanong ng anak. Nagkatitigan si Nico at ang batang si Mika. Pero mabilis na nag-iwas ng tingin ng bata. Marahil dahil sa takot sa sariling ama nito na nagawa siyang saktan. Salamat, Calix. May luha pa ng tignan ni Felicity ang lalaki. Pero tumango lamang si Calix at saka pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga pulis. Nang nasa sasakyan na kung saan kalong ng babae ang anak na tulog, ay nagkwento si Felicity kung paano naging si Nico ang ama ng bata. May nangyari daw sa dalawa at lasing na lasing noon si Nico kaya hindi maalala. Kaya nang sabihin nito na buntis ito, ay si Nico talaga ang ama ng bata. Hindi lubos makapaniwala si Calix, pero nagkaroon siya ng pag-asa na baka sa tulong ng bata, magawang magbago ni Nico. Umaga nang nagkausap si Calix sa Luna. Nang umuwi kasi siya ay tulog na ang mag-iina. Katulad niya, hindi rin makapaniwala ang asawa sa nalaman na si Nico ang ama ng anak ni Felicity. Si Nico? Hindi umimik si Calix. Naiinis siya na may pakailan pa rin si Luna sa kanyang pinsan. He's in jail now. Simple niyang sagot at tinalikuran ng asawa. Ngunit hinabol siya ni Luna at bago pa siya makahakbang muli, naramdaman niya ang yakap ng asawa. I'm sorry, Calix. Gumaralgal ang boses nito. Hindi natiis ni Calix ang asawa at ito ay hinarap. Doon niya nakita ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha mula sa mata ni Luna. Akala ko kasi dahil hindi agad tayo magkaanak, kaya mo nagawang bumuntis ng iba. Nawalan ka rin ng time sa akin noon at baka yun din ang dahilan. Sasabihin ko na din dapat sa iyo noon na buntis ako at magkakaanak na tayo. Kaso nasaktan ako sa nalaman kaya pinili kong umalis. Nakayuko ito at hindi magawang tumingin sa mga mata niya. Kung tutuusin ay pareho lang silang biktima ng mga taong mapanira. Shh, stop crying.
Baka makita ka pa ng mga anak natin. Sabihin pinapaiyak kita. Nag-angat na ng tingin si Luna kaya nagawang punasan ni Calix ang mga luha ng asawa. Wala kang kasalanan. It's all their fault. Nayakap na lang siya ng asawa pero natigil din ang yakapan nang may magsalita na 3 boses mula sa may hagdanan. Bakit hindi kami kasali? Halos sabay-sabay na sabi ng 3. Nandoon ang triplets na sina Lincoln, Larkin at Celine. Dali-daling lumapit ang mga ito sa kanila at sumali sa yakapan. Is there something wrong, Mommy? Why are you crying? Si Lynn na naaawa sa ina. Pinaiyak mo si Mommy, Daddy? Tanong nito kay Calix na mahinang natawa at ginulo na lang ang buhok ng anak. We just miss each other. Mukha namang naniwala ang bata kaya hindi na nagtanong pa. Nang magkatinginan silang dalawa ng asawa, pareho na lang silang natawa. Matapos ang yakapan ay sila na lang ni Luna ang naiwan. Pero kasal kayo ni Felicity, di ba? Inayos muna niya ang takas na buhok ng asawa bago sinagot ang tanong nito. Who said that, Nico? Paano kung may kakasal sa iba kung hindi ko naman pinirmahan ng annulment paper? I'm only married to one woman. At sa'yo lang yun. Nagkatitigan na lang ang dalawa. Mangahag ka na nga sana ni Calix ang asawa nang biglang may dumating. What are you doing here? Pagkatapos ng pag-iwan mo sa anak namin ay nandito ka? Galit na tanong ng mami niya kay Luna. Kasama din ito ang daddy niya at parehong masama ang tingin ng dalawa sa kanyang asawa. Sumagot ka! Muli ay sigaw ng ginang. Why are you shouting at my mom? Napatingin ang dalawang matanda sa pinanggalingan ng boses. Gulat ang bumalatay sa mukha ng dalawa nang makitang isang bata na nasundan pa ng dalawa at magkakatabi na ang mga ito. Naging salitan pa ang tingin ni Mr. Davidson sa anak ni Calix at sa 3 bata. Maging ang asawa nito ay gulat na gulat rin at hindi pa nga makapagsalita. Aani mo'y napipi. What is the meaning of this? Hindi makapaniwala nitong tanong. Apo? Apo namin sila? Hindi makapaniwalang tanong ng ginang. Maya-maya pa'y nahimatay ito dahil hindi lubos sa kalain na triplets ang apo nito. Mabuti na lang at nasa tabi nito ang asawa, kaya naagapan ng pagbagsak. Inihiga na muna ito ni Mr. Davidson sa sofa habang sila nag-usap-usap. Ang triplets ay alam na rin ang gagawin kaya tumungo na muna sa kanilang silid. Kaya ang naiwan sa unang palapag ng mansyon ay si Luna, Calix at ang ama nito. Sinimulan nila ang pagkukwento sa Ginoo sa kung ano ang nangyari, ilang taon na ang nakakaraan. Tulad nila, hindi rin ito makapaniwala na magagawa ng pamangkin ang ganoong klaseng bagay. Buong akala kasi nito ay natanggap ng pamangkin ng maluwag sa loob ang hindi pagpili ng lolo nito, kaya lumayo, yun pala ay iba ang dahilan. Nakakulong na siya, Dad. Walang emosyon na sabi ni Calix. Kinuha niya ang anak ni Felicity at ako ang hiningin kapalit para makuha ang bata. Walang kaalam-alam na anak niya ang bata. Napaawang na lang ang labi ng Ginoo. Patawad, Iha, sa mga nasabi ng aking asawa. Ibinaling ang atensyon kay Luna na tahimik lamang. Okay lang po, naiintindihan ko po kayo. Gumaan ang pakiramdam ni Mr. Davidson. Hinintay na lang nila na magising ang asawa. Nang magising ang mami ni Calix, doon nila ito pinaliwanagan. Pero ang inungkat agad ng ginang ay may mga apo na pala ito. Naluha agad si Mrs. Davidson. I'm so sorry, Iha, for judging you. Anito, matapos malaman ng katotohanan. Katulad ng naging tugon niya sa asawa nito, ganun na lang din ang sinabi ni Luna sa ginang. Pwede ko bang makilala ang mga apo ko? Tanong ng ginang. Ngumiti si Luna at tinawag ang isa sa mga maid para sunduin ang triplets. Saglit silang nag-antay para sa pagbaba ng 3. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng mag-asawang Davidson, lalo na nang lumapit ang triplets na kaagad na niyakap ng mag-asawa. Ikaw ang kamukhang-kamukha ng daddy mo. Tukoy nito kay Lincoln na proud na ngumiti habang ang dalawa masayang makilala ang mami at daddy ng daddy nila. Ngunit ang mabaling ang atensyon sa kanya, nagtanong si Lane. Mami, ang parents mo po? Nagkatinginan silang dalawa ni Calix. Wala na sila, nak. Kasama na sila ni Jesus. Sagot niya sa bata. Sorry po, Mami. Humingi ito ng sorry pero ngumiti na lang siya para hindi ma-feel bad ang anak niya. Nang makilala siya noon ni Calix, mag-isa na lamang siya sa buhay.
Ngayon na alam niyong may sumira lang pala sa inyong dalawa, anong plano niyong mag-asawa? Natigilan siya sa tanong ng daddy ni Calix. Pakakasalan ko ulit ang asawa ko, Dad. Sagot naman ni Calix. That's good. Napatayo ito dahil sa tuwa. Upang mabigyan ng time ang mag-asawa na makasama ang mga apo, ay iniwan na muna ni Calix ang mga ito sa sala, habang silang mag-asawa ay nag-usap sa may kusina. Ano yung sinabi mo kanina? Medyo nakataas pa ang kanyang kilay. Walang mali sa sinabi ko. May ngiti nitong sabi. Bakit kailangan magpakasal ulit? Bigla niya kasing naalala ang naging kasal nilang dalawa ni Calix noon. Masyadong malaki ang nagastos. Isa kasing bilyonaryo ang lalaki. Tapos siya ay isang accountant nang makilala siya nito sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya noon. Kaya sa kanilang dalawa ay ito talaga ang pinakamalaki ang nagastos. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Sinakop ng asawa ang labi kaya natahimik si Luna. My decision is final, wife. Magpapakasal ulit tayong dalawa. Tumawa na lang ito nang umuso siya. Bala ko rin na ano? Mag-leave muna para mas makapag-focus ako sa inyo ng triplets. Pero hindi siya naniniwala doon. Sa tono pa lang ng boses ng asawa, halata nang may ibang pinaplano. Talaga lang ha? Ngumiti lang ito kaya napailing siya. Time na rin siguro para masundan ng triplets. Aangal na sana siya pero may idinugtong pa ang asawa. Baka makalaya pa ang pinsan ko at makuha ka ulit sa akin. Para magising sa katotohanan ay sinuntok na lamang niya sa dibdib ang asawa. Tingin mo sasama ulit ako kay Nico ha? Inis niyang tanong kay Calix na natawa na lamang at hinagkan ng likod ng palad niya na kanina, pinasuntok niya dito. I'm just joking, wife. Umirap si Luna, kaya niyakap na lang siya ni Calix kahit kailan talaga ang asawa niya. May kailangan pa kayong malaman. Naglalambingan silang dalawa ni Calix nang biglang mapunta sa may kusina ang mami at daddy ni Calix na ikinataka ni Luna. Ano pa bang kailangan nilang malaman? Hindi totoong Davidson si Nico. Katatawag lang sa akin ng kapatid ko. Ipinalit niya lang raw ito sa anak nilang namatay para hindi malungkot ang asawa niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Calix. Kaya kahit anong gawin niya wala siyang laban kay Calix dahil tunay ko itong anak at siya hindi tunay na anak ng aking kapatid. Kung bagay inampon lamang. Dagdag pa nito. Kaya naman pala. Lumaki si Nico na palaging kinukumpara ang sarili kay Calix. Ang pinsan niya kasi ang palaging pinagtutuunan ng pansin. Kumbaga siya ang palaging itsapwera at parang wala lang sa kanilang pamilya. Sa bagay, siya rin mismo ang nakarinig ng sabihin ng ama niya sa ina niya na hindi siya tunay na anak ng mga ito at ipinalit lang sa namatay na anak. Kaya nga hindi siya nagawang piliin para maging bagong CEO ng kumpanya ng mga Davidson noong nabubuhay pa ang lolo ni Calix dahil hindi siya kadugo ng matanda. At syempre, pipiliin ang tunay na apo. Pero kahit na, ginawa niya ang best niya. Kaya niya ginawa ang lahat ng yun at nagsabwatan sila ni Felicity para lang masira sina Luna at Calix at nagtagumpay naman sila. Pero talagang sa huli, mabuti pa rin ang panalo at grabing karma ang kinakaharap niya. Dahil tsaka niya lang nalaman na siya pala talagang nakabuntis kay Felicity at hindi ibang lalaki. Ang galing nga dahil habang inaalagaan niya ang anak ni Calix ay ito naman ang nag-aalaga sa anak niya. Ngunit hindi niya ikakailang nagkagusto rin siya sa asawa ng pinsan, kay Luna. Kaya nga kinuha niya ito para mapunta sa kanya. Pero kahit anong gawin, hindi siya nito nagagawang mahalin at si Calix pa rin. Isang malakas na suntok ang pinagkaloob sa kanya ni Calix. Ilang araw na rin simula nang makulong siya doon, pero ang unang dumalaw agad siyang sinuntok. Natawa na lang si Nico. Okay ka na? Mapang-asar pang sabi sa pinsan. Akmang susuntukin nga ulit siya ni Calix pero napigilan ito ni Luna. And sinampal siya ni Luna. Ang mga mata nito ay puno ng galit, tsaka ito napaupo sa kaharap niyang upuan. Deserve mo, Nico. Simpleng sabi nito pero grabe ang epekto sa kanya. At sa sumunod na mga sinabi nito, hindi nakaligtas. Alam ko na may puso ka. Kasi kung wala, dapat dinamay mo ulit sa galit mo sa ama nila. Pero hindi mo ginawa. Tinulungan mo pa rin ako na mapalaki sila ng ayos. At itinuring na parang tunay na mga anak. Nang mga oras na yun, isa lang ang gusto ni Luna. At yun ay ang maparealize kay Nico na pwede pa itong magbago. Pwede ka pang magbago, Nico. Kahit para lang sa anak niyo ni Felicity.
Tumayo siya kaya tumayo na rin si Calix. Hindi mo kailangan na talunin si Calix dahil sa ginawa mo'y sinira mo lang ang sarili mo. Okay lang matalo, wag lang maging masamang tao. At tuluyan na nilang iniwan si Nico. Paglabas ng kulungan ay nayakap na lang siya ng asawa dahil biglaan na lamang siyang naiyak. You may kiss the bride. Mabilis na tinanggal ni Calix ang belo niya at kaagad siyang hinagkan sa harap ng kanilang mga bisita. Karamihan doon ay mga Davidson at mga businessman na kilala ni Calix at ang pamilya nito. Matapos yun, palakpakan ng kanilang natanggap mula sa mga ito. Tinitigan nilang dalawa ng lalaki ang isa't isa na puno ng pagmamahal. Kasabay ang pangako na walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Sa kumpol ng mga tao, nakita nila si Felicity ngunit kasama ang anak. Hindi tulad noong unang kasal nila ni Calix na wala ito dahil hindi matanggap na may iba ng mahalang ex niya. Congratulations! Lumapit sa kanila at bumati. Pinag-usapan ito ng mga tao doon dahil sa ginawa nito. Ngunit hindi iyon pinansin ng babait na natiling nakaharap sa kanila na may ngiti sa labi. You truly deserves each other. Tila ba maiiyak nitong sabi sa mga oras na yun, kaya hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng babae. May darating din na magmamahal sa'yo, Felicity. O baka may dumating na. Makahulugan niyang sabi kaya mahina itong natawa. Mami, Daddy! Sa paglapit ng triplets ay kaagad na lumayo si Felicity at nagpaalam. Hinihintay na daw kasi ng anak, habang siya pumantay sa bunsong silin. Mami, are we going to have a brother or sister? Ang mga nakarinig sa usapan ay natawa na lamang, samantalang asawa niya, ngiting-ngiti at nagawa pang sagutin ang tanong ng anak nila. Gusto niyo na ba? Tanong pa sa anak. Ang galing talagang sumakay sa trip ng mga anak. Yes, Daddy, I want a baby sister or maybe both. A baby sister and a baby brother. Kuya Larkin and Kuya Lincoln want a baby brother eh. Ani mo'y nagsusumbong pa ito sa huling sinabi. Binuhat na lang ni Calix ang bata, habang ang dalawang kapatid nito napapangiti na lamang. Nakatanggap silang dalawa ni Calix ng regalo mula sa mga magulang nito. 2 tickets for a vacation. Ayaw niya sanang iwan ng triplets, pero sila mismo ang nag-push sa kanya na magbakasyon sila ng daddy nito. Kaya ngayon na ito siya. Nasa isang private island kasama si Calix, habang pinagmamasdan ng sunset mula sa may bintana ay naramdaman na lang ni Luna na may yumakap sa kanya. At kahit hindi niya lingunin, alam niya na kung sino. Kung pwede lang kitang ikadena sa tabi ko para hindi ka na mawala sa akin. Mahina siyang natawa sa sinabi ng asawa, tsaka ito hinarap. Para kay Luna, wala nang dahilan pa para iwan niya itong muli. Bakit pakiramdam mo ba? Kukontra na naman si Felicity at Nico? Anya, habang hinahaplos ang mukha ng asawa. No, sino mag-aakala na ang dalawang yun palang magkakagusto sa isa't isa? What do you mean? Nagkakagustuhan na ang dalawa. At ang bilis nang nagbago ni Nico dahil sa mag-ina niya. Yun ang sabi ng mami sa akin. Napangiti na lang si Luna sa narinig. Pero may problema tayo, wife. Kumunot muli ang noo niya sa sinabi ng asawa. Ano naman yun? Nakalimutan mo na ang sinabi ng triplets? Bago niya pa masagot ang tanong ni Calix, sinakop na nito ang kanyang labi at namalayan na lang ni Luna na nakahiga na siya sa kama. Oo nga pala, gusto ng triplets na pag-uwi daw nila ng daddy ng mga ito, magkakaroon na ang 3 ng kapatid. Masunurin talaga ang asawa niya sa mga anak. Promise me one thing. Tumigil ito sa paghalik sa kanya kaya napamulat si Luna. Ano? Hindi mo ito itatago. Mahina lang siyang natawa sa sinabi ng asawa na natigil din ang muli nitong sakupin ng kanyang labi. And that the day she promised herself na wala na makakapaghiwalay sa kanilang dalawa ni Calix, na kahit sino at wala na rin siyang itatago pang anak mula dito. Because she is Luna Martin, the one and only wife of Calix Davidson and the mother of his triplets.